Hello guys! Welcome back sa aking YouTube channel, sa Rebecca Amador Vlogs. For today's video ay mag-start ako gumawa ng giant organza, organza giant butterfly. Ayun, tama. So bago ako mag-start is gumawa muna ako ng pattern ng wings ng butterfly. So, ayan siya. And then, naka-ready na rin yung aking organza na tela. At, kailangan na lagyan siya ng pin bago siya gupitin para magkaroon tayo ng tela ng organza para sa butterfly wings. So, yan, sinukat ko muna kung saan kakasya yung dalawang wings ng butterfly. And then, syempre, para hindi siya gagalaw-galaw. So, para pantay pa rin yung mga tela. Baka maya pagupit mo, syempre uurong yan. Kasi madulas ang organza. Madulas yung tela niya. So, kailangan natin lagyan ng pin para hindi siya gagalaw-galaw. So, yan, paikot siya. So, kailangan kailangan natin ng maraming pin. So, kung napansin nyo, hindi na pantay. Kasi parang dumudulas talaga siya. So, umuurong siya ng umuurong. So, para ma-secure yung tela, kailangan natin lagyan ng pins sa buong palibot niya. Bago natin ilagay yung pattern. So, itong pattern na to, ako lang din yung gumawa. Tinignan ko lang yung mga butterflies, kung ano yung mga itsura nila. So, pumili lang ako ng isa doon. Kasi yung sa mga tutorial, may bayad yung pattern nila. Ipapadala sa'yo pero may bayad. Pero pwede naman natin gawin yan. So, try lang to. Pero maganda rin naman siya. Maganda ang kinalabasan nitong aking first time na butterfly, giant butterfly. Kasi ano to nakita ko siya sa YouTube. Nagtitingin kasi ako kung anong pwedeng maging part-time na income ba. Kasi meron akong friend na naggagawa na siya ng giant flowers. So, magandang parisan yung giant flowers ng giant butterflies. Kasi sila naman talaga ang mag-partner. So, naisip ko meron na kasing gumagawa noon. So, gawa na lang ako ng butterflies, giant butterflies. So, as you can see, guys, ayan. So, sinecure ko na din yung pattern. So, palibot din. Medyo nakakatusok-tusok tayo dyan kasi first time, hindi pa sanay. So, natutusok ako ng mga pins minsan. So, may space pa sa tela. So, ito ay nire-ready ko na yung organza na tela para sa pagkukulay niya. So, kasi para may dating kasi white lang siya. So, kailangan kong lagyan ng kulay. So, meron akong tatlong kulay na kinuha. Primary color red, yellow, and blue. So, yan lang muna ang ating kulay ngayon. Para magkaroon naman siya, mabuhay naman yung kulay puti. Pero, pwede rin plain white. Pero, gusto ko yung may kulay. So, ayan, nasa ibabaw lang ng paper bag yan Hindi ganun kaganda yung pagkukulay. Maganda rin to yung spray. Pero dahil medyo mahal ang spray, nag-try tayo ng pinturahan. Hindi siya dumikit masyado kasi dumikit doon sa kulay. Sa kulay. Dumikit doon sa papel, sa paper bag. So, same din yung wings niya sa ibaba. So, kailangan din natin siyang kulayan para parehas din sila. So, wala tayong background music kasi iniwasan kong makapiright. Lagi ako nakakapiright Parang kahit yung sa CapCut, may mga nakaka-copyright na rin na mga sounds na pwedeng kunin doon. Hindi na siya reliable. So, voice over na lang tayo ngayon. So, ayan, nilagyan ko din yung wings sa part ng ibaba na wings. Lagyan ko. So, wala namang problema kung anong kulay yung ilagay o anong design kasi ang mga butterflies naman, iba-iba talagang kulay yan. Tsaka iba-ibang hitsura din nila. So, dito,
Tsaka ang napili ko ay pink. O, yan, may touch of red. And then, sa part ng pinakadulo ng wings, medyo nilagyan ko siya ng dark, medyo dark na kulay din. Hindi siya plain, pero parang kalat-kalat lang. So, para mas magandang tingnan din. Para mabuhay yung kulay ng wings niya. So, tapos na yan. Pinatuyo ko na rin yan, guys. And ready na to para sa yung parang beans niya. So, ayan. Ang tawag dito sa nilalag itong white na to is flower wire. Floral wire. So, nabili ko siya sa TikTok. So, may affiliate ako sa TikTok, Rebecca Amador Diaz. So, meron ako niyan. Para doon na lang din ako bumibili sa affiliate ko. So, ididikit mo siya dyan. So, kung katulad nito malapad, yung part ng nasa itaas na wings, mas malapad siya kaysa sa ibaba. So, kailangan kong lagyan siya ng 4 na wings niya. So, yan yung white na yan. Parang pinakaugat niya. Yan. So, lagyan lang natin lahat yan. Oh, be careful lang po kung magdidikit na kayo kasi talagang pagdikit niya, inilagay mo, madikit na siya tapos para siyang may plastic na pagka ililipat-lipat mo pa siya. So, kailangan ma-assure mo na kung saan mo siya ilalagay. So, same din yung maliliit. 3 pins lang ang ilagay ko dyan kasi maliit lang naman siya. And then, pagka natapos mo na lahat yan, syempre, pagsama-samahin natin, ayan, tapos na lahat. So, 4 na wings yan, left and right, and wings ay baba, left and right. So, 2 sa kabila. So, bali 4 lahat yan. Okay, 4 sa taas ng wings at saka sa baba ng wings. And then, yun, kailangan natin medyo sunugin yung gilid kasi nagninis-nis siya, natatanggal. So, hindi ko alam, kasi minsan nasusunog, so medyo hinahangin-hangin, natatamaan yung kuwit niya. So, hindi ko alam kung anong pwedeng gawin dyan para hindi na kailangan sunugin, para hindi siya naghihimulmul o naghihiwa-hiwalay. And then, ayan, pagsasama-samahin na natin sila, guys. Lagyan natin ng, kaya dikit-dikit na natin sila. Ayan, patong-patungin lang. So, excited ako sa aking project ngayon. Ito yung naisip ko na alam kong para mag-enjoy ako. So, excited ako ang aga kong gumising kanina para lang gawin yan today. And then, ayun na nga, no? Pagsama-sama na natin sila, ipwesto natin ang maayos. And then, balutan natin yung floral wire ng white tape. So, kasama siya sa binili ko from floral wire. So, ikotin lang, balutin natin yung para mga alambre niya. So, ayan, malapit na tayong matapos sa butterfly wings. So, balutin siya ng buo. Pero kailangan may pandikit siya para hindi siya mababaklas basta. So, napansin nyo, mayroon akong glue gun na gamit dyan. And then dito ay gagawa na tayo nung katawan ng butterfly. So, gumamit ako ng mas manipis na floral wire. And then, yung mga beads na yan. So, yan yung pinaka katawan niya. Then, gumawa ako ng katawan na mismo ng butterfly, which is galing siya sa mga beads. So, siguraduhin natin na maidikit din siya. So, nilagyan ko yun ng pandikit. And then, alambre din na galing sa floral wire. Yung kasize niyan na pinaglagyan ko ng, ng beads. Tapos, itinali ko siya doon sa pinaka wires din ng mga kasama niya para mas secure. So, ayan. Nakabuo na ako ng isa. So, maganda siya, diba? So, maganda siya sa mga, may mga okasyon. Pag-display siya sa gilid. Kung may mga birthdays, may events, may kasal, at mga anniversaries, pwede siya pang palamuti doon sa handaan. So, ito yung isa sa binabala kong gawin. Pwede siyang rentahan, o pwede rin order ng mga kulay na gusto nila. So, ayan. I hope you guys na nagustuhan nyo yung aking ginawa ngayon at na-video ko para may mapanood naman ang aking mga viewers. At kung may mga katanungan kayo, mag-message lang kayo sa description below. At muli, nagpapasalamat ako sa pagtangkilik sa aking mga
palabas. Maraming salamat sa inyo at hanggang sa muli. Bye-bye!